Update po tayo sa hanging habagat at dalawang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kausapin natin si Pag-asa Weather Specialist Ana Cloren Horda. Magandang umaga at welcome po muli sa Balitang Hali. Magandang umaga po, Sir Rafi. Gandit po sa ating mga taga-subaybay. Opo, ano po mga senaryo yung posibleng mangyari lalo't dalawa yung low pressure area sa Philippine Area of Responsibility? Opo, ito pong dalawang low pressure area ngayon, yung isa ay nasa silangan po ng extreme northern Luzon at yung isa naman nasa silangang bahagi ng central Luzon area. So inaasahan natin na itong dalawang LPA na to ay mag-merge po no, or magsasama isa-isang sirkulasyon. So magkakaroon na lamang po tayo ng isang low pressure area within 24 hours. At kapag nag-merge na po sila o nagsama ay mas tataas po yung tsansa na maging bagyo po ito. At yung sa kasalukuyan sa Rafi, yung dominanting LPA ay yung nasa silangang bahagi ng Central Luzon area. So ito po yung inaasahan natin na posible pong maging bagyong si Dante within 24 hours. So posible po ito maging bagyo ngayong gabi o bukas po ng umaga. Kapag nabuo po itong bagyo, gaano po kaya ito kalakas at saan ito makakaapekto? Sa ating pagtaya po, no, posible po ito maging isang tropical depression within 24 hours at yung tracking po natin dito ay kikilos po ito pa north-northwestward, palayo po ng ating Philippine landmass. Papunta po ito dyan sa may southern islands po ng Japan or sa may Ryukyu Islands. Dyan po siya natin inaasahan na pupunta. So, yung signal o yung hangin na dala po ng bagyo ay halos mababa po yung tsansa na magkaroon po sa anumang parte po ng Northern Luzon. Opo. May pangatlong LPA po sa labas ng PAR. Ano pong forecast nyo? Yung pangatlong low pressure area po sa labas nating area of responsibility ay mababa pa naman po ang tsansa na maging bagyo sa kasalukuyan at hindi pa po natin naasahan na makakaapekto po sa ating bansa. Habang binabantayan po natin kung magbubunga yung dalawang LPA, yung hanging habagat po ba magpapaulan pa rin? Tama po Sir Rafi, no? Kapag naging bagyo po itong LPA na ating minomonitor at kapag yun na, pag nagsama po sila, ay na-expect po natin na yung habagat ay mas lalo po nitong papairalin. At kapag naging tropical depression nga po ito, ay posible na itong ma-enhance yung habagat. Kaya inaasahan natin na ngayon hanggang Huwebes po, yung posibleng malalakas na buhos ng mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Luzon. Opo, kahapon po napakaraming binaha. Ganong kadaming ulan po ba yung binuhos ng habagat kahapon? Base po sa datos natin dito sa may Science Garden po, no, dito sa may Quezon City, ay nasa around 285 millimeters po yung rainfall na natanggap po natin. So, at pinakamataas naman po dyan sa may bahagi ng Sangli Point, Cavite, nasa around 382 millimeters of rainfall po yung naitala po natin kahapon. Marami po kasi nagkukumpara sa Ondoy pero malayo po ito dun sa Ondoy level. Opo, tama po kayo Sir Rafi. No? Si Ondoy po kasi within 6 hours po ay nakatanggap na po to ng more than 300 millimeters of rainfall po. At yung, kung kukumpara naman po natin to kay dating bagyong si Karina o yung last year po, no, ay in 18 hours naka-receive po tayo ng more than 300 millimeters of rainfall. So malayo po ito kay Ondoy, pati na rin po kay Karina po nung nakaraang taon. Gayun pa man, kailangan pa rin po mag-ingat dahil nagbago na rin yung topography ng maraming lugar sa atin. Sa mga lugar po kaya posibleng direktang makaranas ng malakas at malawakang pag-ulan pa? Opo, Sir Rafi. So ngayong araw hanggang bukas po, concentrated pa rin dito sa may Southern Luzon area. So kasama po ang Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, lalo na po sa Occidental Mindoro, inaasahan po natin yung malakas na buhos ng mga pag-ulan. Lalo na rin po sa may Zambales, Bataan, and other areas po ng Central Luzon ay may mga pag-ulan din po tayo inaasahan, pati na rin po sa may Bicol region area. So kaya po, pinag-iingat po natin yung ating mga kababayan dahil posibleng peak po ng mga pag-ulan natin ay Wednesday at Thursday. At pagdating po ng Friday, na mag-shift sa Northern Luzon area, lalo na po sa Ilocos region, yung malalakas na buhos ng mga pag-ulan. Kaya kahit ngayon na medyo halos light pa lang po yung ulan natin dyan, ay pinaghahandaan natin sila. Dahil pagdating po ng Friday, posible mas malakas na bugso ng mga pag-ulan. Yun naasahan natin sa Northern Luzon area, lalo na po sa may Pangasinan, La Union. Kaya po, ingat po sa ating mga kababayan. Mahalaga po ma-emphasize sa bukas pa at sa mga makalawa yung peak ng ulan. So talagang marami pa po ulang tayo matatanggap. Yes, tama po Sir Rafi. So hanggang Huwebes po, kung dito po tayo sa Metro Manila and nearby areas Calabarzon, Central Luzon, Mimaropa, ay hanggang Huwebes po yung naasahan natin na meron po tayong bugso-bugso na malakas na mga pag-ulan. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali.
Salamat po, magandang umaga. Pag-asa Weather Specialist Ana Cloren Horda.